after 1 year and 2 months, yan yung tunog niya. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm may doing. mga lagutok lang talaga tayong maririnig minsan, no? Siyempre, normal yun. Lahat-ata ng motor mayroong ganun, diba? So ayun, sa power niya, sa performance niya, sa speed niya, mga paps. Yes sir, what's up sa inyo mga boss? Kamoting Noipy on your screen na naman again mga paps, no? So for today video nga natin, no, ang motor na to or ang Yamaha Sniper 155 Arco ay 1 year and 2 months na nga siya mga paps. Alright! At ayun nga mga paps, no, syempre isa-share ko sa inyo yung mga na-encounter ko na issue. At kung nagbabala kayong bumili, no, panoorin nyo to mga paps hanggang dulo. And syempre, ngayon ko lang sabihin to, no. Tagal-tagal ko na nagbablog eh. Sa bawat intro natin hindi ko nasasabi to eh. Huwag niyong kalimutang i-like and subscribe itong YouTube channel natin mga paps. Ayun, maraming salamat sa patuloy na nag-aabang. Maraming salamat sa inyo mga paps talaga, no. Kahit ganito lang muna yung content natin, hindi kayo nawawala dyan, andyan pa rin kayo. Salamat. And ride safe, God bless sa inyo. So ayun nga mga paps, simulan natin ang pagre-review natin after 1 year and 2 months. Syempre simulan natin dito sa remote. O nga pala, may bago tayong remote cover. And syempre itong mga kasama niya nung binili ko. Ayan, sabitan tuwing nasa bahay siya. Tapos ito, pwedeng i-fit natin dito sa mga bag natin, itong area na to. Maganda tong ano na to, yung cover na to mga paps, no. Simple lang siya pero kung pagmamasdan nyo, no, ayan, napaka elegant niya tignan. Subukan natin yung remote niya after 1 year and 2 months. Long press natin. Then ayun, alright, di ba? Kung napansin niya mga paps, napaka responsive niya tulad ng mga sinabi ko sa bawat review natin, no. Every month, no mga paps, no, hindi tayo nagmintis doon na pinapakita ko sa inyo tuwing intro natin. Yung remote niya is napaka-responsive pa rin mga paps, grabe. Ang dami kasing mga paps natin na naka Sniper 155 ngayon, no, na ganitong version din. Tatlo lang naman yung mayroon tayong variant dito sa Pilipinas, no. Sa akin is matte light brown, iba Monster Edition, tapos yung isang Anniversary GP. Yun lang yung tatlong keyless entry na meron dito sa Pilipinas mga paps. Yun mga paps, balik tayo sa remote. Ayan, no, kung napapansin nyo, ipipress ko siya. Mayroon na siyang parang 0.5 seconds ganun na konting delay. Pero ayun, kung napapansin nyo, ipipress ko siya mga paps. 1, 2, 3. Alright, kung napapansin nyo mga paps, since nung ni-review ko siya sa inyo until now, 1 year and 2 months na siya, ganun pa rin. Wala akong binago sa remote na to. Hindi ko binuksan, stock na stock din to kumbaga. Bigyan ko lang din kayo ng tips mga paps, no. Ang ginagawa ko kasi para maging healthy yung battery ng remote, at the same time yung battery din sa motor, unahin kong i-off yon, then ilalak ko dito knob nya, i-press ko to, tapos yun, ilalak natin yung manubela nya, then tsaka ko siya i-off dito. Ganun na kasimple mga paps, ganun lang yung magiging flow ko kapag lalabas kami ng prinsesa ko, pupunta ng mall. Ganun din yung ginagawa ko. Hindi ko lang siya ino-off tuwing bibili sa tabi or may iutos sa akin sa palengke, no? Kung mabilis lang naman ikaw malapit sa motor mo, no need to off na rin, as long as hindi aabot ng 30 minutes to 1 hour, no, yung pagstay natin doon na hindi siya naka-off. Okay mga paps, so yun lang yung tips ko sa inyo, kasi yun lang lagi ginagawa ko. Kung nakita nyo naman, every month, di ba, kung napapanood yung ibang video natin, every month nagre-review tayo regarding to this bike, no. Pati signal light nya, yung hazard light nya, sabay na sabay yan mga paps. About sa gulong nya mga paps, after 1 year and 2 months, yan, medyo pudpud na siya syempre. Yan, yung mags nya stock din to mga paps, 1 year and 2 months. And hindi ko gano'n nalinisan kasi kapag dumaan kayo sa lugar namin mga paps, doon yung may experience yung kahit napakainit ng isang linggo, no, basa pa rin yung daan namin. Yung disc nya, yan, yung plato nya, wala pa namang tama mga paps. Always lang natin maintain na yung ating brake pad is
laging malinis, and syempre huwag nating hayaan mapunta dun sa point na bakal to bakal na yung nagkikiskisan dito. Bakit ko sinabing kailangan linisan mga paps? Kasi ang mga buhangin dyan nagkukos din to ng pagkakaroon ng gas dito sa disc. And may tendency, syempre, mabilis din mapudpod yung disc natin kahit makapal pa yung brake pad natin at hindi natin nililinisan. Yung mga bakal, yung mga buhangin, tapos may mga bato-bato dyan maliliit. Once na pumasok dyan sa brake pad natin at sa brake caliper, tapos kumiskis yan dito, may tendency pa rin na magagasgasan yung disc natin. Front shock niya mga paps, mamaya ako sabihin sa inyo kapag ayan, bumabaybay tayo papuntang may kawayan. Brake caliper niya, stock to, at may konting uga siya, and normal lang to mga paps kasi mayroong nag-post sa group namin no, na bakit daw parang gumagalaw-galaw. Normal to mga paps. Kumbaga sa kadena mayroong play, then dito may play din dapat siya, hindi pwedeng naka-steady lang siya. Sa radiator natin mga paps, ayan, walang cover yan no, since binili natin, hindi tayo na naglagay ng cover dyan. Kahit umulan umaraw, may mga putik-putik na umaano dyan, linisan nyo lang pagdating nyo sa bahay. 1 year and 2 months, so hindi ko naman na-experience yung mga overheating. Mamaya ko na rin sabihin sa inyo. Sa gulong nya, after 1 year and 2 months, ayan yung napapansin nyo, diba, napaka-solid pa rin, makapal pa rin siya. Sa mags nya, after 1 year and 2 months, ayan, solid na solid pa rin. Walang tama to mga paps. Sa brake caliper nya mga paps, ayan, same lang din sa harap no, may konting galaw-galaw siya, konti lang naman no, hindi naman sobrang galaw-galaw talaga no. And normal lang din yun mga paps no. Sa rear shock nya mga paps, ayan, mamaya i-share ko sa inyo yung performance nito. Stock na stock lang din yan mga paps no. Tambutso, ayan mga paps, walang cover, hindi ko pa rin nilagay ng cover. May gold bolts lang dito no, para medyo unique siyang tignan no. Ayan, para siyang machine gun. Kadena mga paps, alright, 1 year and 2 months, ito na nga yung sinasabi ko sa inyo. Ito lang yung palitin ko na. After 1 year and 2 months, ito lang yung nararamdaman ko na kailangan ko ng palitan mga paps. Lumalagatok na siya mga paps no. Kapag nasa segunda or tercera ako, lumalagatok na siya kahit bagong linis lang siya and nilagyan ko siya ng langis. Ganun pa rin siya. So it means palitin na ang kadena na ito. Brake pad ng rear, bago lang din yan mga paps. Foot peg ng passenger, ayan, passenger foot peg, ayan. Ito pala yung nagbabibrate mga paps no, tuwing sa point na pahataw tayo. Nagbabibrate to at may maririnig kayo na parang kalansing no, na ayun, maingay nga. Ito yun, dito nanggagaling yan. Stand niya mga paps, alright, may mga kalawang-kalawang na, and ito, bakas niya, lumuluma na siya. Ayan, may natanggal na yung mga glossy part dito, mga pintura. Same lang din dito sa center stand nya, ito yung part na to, kasi yung common na ginagamit natin tuwing sine-center stand natin siya. Kung napapansin nyo may plastic, kasi ba yung gulong na, ay yung gulong, kasi yung ano natin, sapatos natin baka madumihan mga paps na. Yung ganito kasing klaseng rubber mga paps, may something na naiiwan na itim yan sa sapatos. Ayun dito, kaya tinakpan ko siya. Yung nilalagay ko kasi dito, yung binili natin sa Lazada no, hindi ko nadala. Itong rubber din ng driver foot peg and mga paps, medyo pudpud na rin siya. After 1 year and 2 months, sulit na sulit din siya no. So ayun, side mirror niya mga paps, ayan, stock din yan. Ito, brake lever, ayun, brake lever and clutch lever niya mga paps no. May sabihin lang ako sa inyo, kasi meron akong nakita sa mga group na may issue dun sa clutch cable nila. At ang pagkakaalam nila, dahil yun sa nagpalit sila ng mga aftermarket na brake lever and clutch lever, tulad ng RCB, kasi nag-iiba yung direction ng cable na, yung tinatahak ng cable kapag iba rin yung lever na sinalpak natin dito. So mas mabuti pala talaga na stock lang siya. Buti na lang nakita ko yun mga paps, kasi kung hindi, yari. Kasi nung nakaraan, nagbabalak na ako bumili ng brake lever tsaka clutch lever nito, yung RCB. Kung napanood nyo man yung mga last vlog natin, sinabi ko sa inyo na yun yung bibilhin natin. So dahil doon sa issue nga na gano'n, na pagka nagpalit nga daw ng mga ganong lever, may tendency na masisira pati yung mga cable. Kaya hindi na muna ako nagpalit, susulitin ko muna tong stock mga paps. So bubuksan na natin mga paps no, si Motmot. Isa-sound check natin yung makina niya after 1 year and 2 months. So ayan, open natin.
Yan, nakikita nyo, napaka-elegant ng kanyang digital panel. So i-on na natin siya mga paps. Alright. Ayan mga paps, kung naririnig nyo, sound check. Makina niya after 1 year and 2 months. Yan yung tunog niya mga paps. So bomba natin ng konti. Diba, napakalinis na pa rin mga paps, no? At hindi ko pa siya na-change oil, no? Nasa 1.8 na ata yung tinakbo na ito, hindi ko pa siya na-change oil. Ayan. After 1 year and 2 months, yan yung tunog niya. Diba? Solid na solid pa rin mga paps. Hindi mo masasabing luma na siya. Kaya pa rin siyang ihambing sa mga brand new ngayon. Dito tayo sa may kawayan mga paps. Sa gear shifting niya mga paps, no, smooth na smooth pa rin. So ito na nga yung sinasabi kong basa mga paps, no. Yung lugar ng Bulacan mga paps, kapag ka napadaan kayo, kahit isang linggong init pa yan, o kahit isang buwan pa nga hindi maiwasan na basa talaga yung daan dito. Di ko alam bakit laging basa yung daan ng Marilao, may Kawayan, or any other city ng Bulacan. So performance niya or power niya mga paps, mamaya ako i-share sa inyo. Fuel consumption natin 49.9 km per liter. Alright, so sobrang tipid niya mga paps sa category ng 155cc. Para sa akin ito na yung pinakamatipid. Hindi naman ako gaanong nagwawalwal, no? Pero minsan kasi walwal mode din ako. Hindi naman umaabot sa point na nagiging 46 or 45 per liter or kilometer per liter. Hanggang dyan lang siya, 49.9 km per liter. Walwal mode ko na yan mga paps. Yung sa iba naman may pinapakita, no, maabot doon ng 55 ganon. Huwag kayo maniwala doon, baka siniset lang nila yon. Kasi pwedeng iset ulit ito mga paps, no? Pwedeng ulitin, ilolong press lang yan. Babalik natin sa 0-0 yan. Ang hirap lumiko dito sa lugar na to. Odometer niya 15,594. After 1 year and 2 months, mag 16,000 odometer pa lang siya mga paps. Sa power niya mga paps, itatry natin dito. Let's see. After 1 year and 2 months, performance niya mga paps. Kailangan natin mag-slow down. Counter steer niya mga paps, goods na goods pa rin. Yung bela niya, kung napapasin nyo. At syempre, yung kanyang rear suspension. Kung napapansin nyo kanina, parang umiba yung hata ko kasi hindi pa ako expert sa pag-banking. Nakagawa ko siya pero hindi yung napaka-OA na, no, na sayad tuhod na sinasabi nila dun sa Marilaki. Rear suspension niya gumagana talaga at napaka-solid ng performance tuwing nasa mode tayo na ayun, medyo malalim yung lilikuan natin. Yung sinasabi ng banking, ayan. Sa front shock niya mga paps, grabe, napaka-solid pa rin. May mga lagutok lang talaga tayong maririnig minsan, no. Siyempre, normal yon. Lahat ata ng motor mayroong ganun, di ba? So ayan, sa power niya, sa performance niya, sa speed niya mga paps, grabe. After 1 year and 2 months, masasabi ko na sulit itong motor na to. Hindi lang sulit na sulit, no. Sobrang sulit ng motor na to mga paps. At yung battery niya mga paps, tignan natin ngayon. Ayan, nakikita nyo ba? 14 siya mga paps. At healthy pa rin siya, no? Ayan,
Kapag umandar siya, 14 siya. Pag pinatay natin, oops, nasobra nata. And then lang 13.4 yung average niya. Hanggang dyan lang yan siya, hanggang 12 point something, hanggang 13 to 14. Then ayan, it means healthy niya pa rin. So after 1 year and 2 months, napaka solid pa rin ang battery niya. So ibig sabihin, hindi totoo yung sinasabi nila na palyado yung battery ng Sniper 155, or ang daming issue na sinasabi nila na yung battery daw ng Sniper 155 is local. Hindi totoo yun mga paps, no? Hindi maglalagay ang Yamaha dyan ng local na sinasabi nila ng mga battery na ikakasira ng company nila, di ba? Yun lang, share ko lang sa inyo na huwag kayo maniwala basta-basta na ganun. Kasi yung iba kasi nagpapalit agad ng battery porket ganun, naririnig na lang na ganun, ganyan, no, papalit agad sila ng ganun kapag sinabi nilang ganun, ganyan, na sirain daw, di ba? So after 1 year and 2 months, yung battery niya napaka-healthy pa rin. And araw-araw ko pala itong binabiyahe yung motor na to mga pus, no? Wala naman ako na-encounter na clutch cable niya na naputulan, yun. Tapos overheating na sinasabi nila, yung temperature dito na icon na indicator na lumalabas dito, ito ay hindi ko pa naman na-experience. Once na lumalabas kasi dito yung temperature niya na indicator, it means na nag-overheat yung motor mo mga paps, yung Sniper 125. Sa akin mga paps, ang na-encounter ko lang dito ay yung radiator niya. Ayun, gumagana yung fan niya kapag nasa around 40 to 50 yung takbo ko sa loob ng 30 minutes. Ayun, tutunog na agad yung fan nun, lalabas na. Pero once na humata ulit ako ng 60 to something, no, kapag nasa walwal mode ako, nawawala agad yun kasi may hangin na napupunta or nasasagap ng radiator natin. So hindi niya na kailangan ng fan, ng tulong ng fan para mahanginan yung radiator. Sapat na yung hangin na kanyang nasasagap kapag mabilis tayo. So pag mabagal kasi, konting hangin lang din yung nasasagap ng radiator, kaya minsan naririnig nyo parang may maingay dyan sa unahan natin dito sa body natin. Ayan, ngayon may naririnig ako na umiinit siya. Then ayan, tumutunog na rin yung radiator mo. Kasi nakahinto lang tayo, almost 5 minutes na tayo nakahinto dito, no, umandar siya, tutunog talaga siya. Pero pag tumakbo tayo na around 50 to 60 to 70, no, mawawala siya kasi may hangin na siyang nasasagap. Sa throttle cable niya, marami rin ako mga paps na kita sa group na napuputulan sila. May issue daw talaga. Yun, doon ako naniniwala kasi magkakaroon talaga ng issue throttle cable natin. Hindi kasi siya tulad ng version 1 and version 2, no. Depende na rin siguro sa hataw natin mga paps. Depende sa paglaro natin ng throttle cable. Sa akin 1 year and 2 months hindi ko pa siya na-check. Dapat kasi i-check yun dun sa loob kung may lamat na siya. Yung sa akin, di ko naman isip na gano'n na mapuputulan to. Kasi di naman ako kaskasero. Yung paglaro-laro ko sa throttle neto, sakto lang din. Minsan nakapapalaro ako pero nililimitahan ko. May limit lang siya, kumbaga. Limitation lang naman kasi ang kailangan para magtagal yung motor natin. Yung mga ibang parts na kailangan natin alagaan. Plus sa clutch cable niya mga paps, no, ang advice ko sa inyo, kailangan lagyan natin siya ng lubricant o kaya W40. Sprayhan lang natin dito. Ayan. Ayan dito sa part na to, sa side na to. Tapos pag pumasok na dyan, pag in-sprayan nyo dyan, lalabas yung sa kabilang side niya, lalabas yung parang katas nung W40. Ibig sabihin nun, goods na yon na lahat ng kable doon sa clutch natin ay nadaanan ng W40. So yun yung tips para humaba yung buhay ng clutch cable natin. So yun mga pops, no, hanggang dito na lang yung video natin. At sana ay nakatulong ako sa inyo. And syempre, after 1 year and 2 months, ito yung review natin mga pops sa mot-mot ko. Lobot na yung GoPro ko mga pops. Sorry, hindi ako nakadbao ng battery. Yan, mapapansin nyo. Ganip na yan, wala akong extra battery pala nadala. Kaya yan, dito na lang natin i-end yung video mga pops. Maraming salamat sa inyong panonood, sa suporta nyo. Pre, huwag nyo kalimutan laging mag ride safe. Peace out. Kabudi.